Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Jovenal Narcisse at ako'y nagbibigay na naman ng isang kwento itong araw na ito. Alam niyo, yung isang YouTube channel ko may nag-comment sa akin dahil yung isang YouTube channel ko ay tungkol po sa pananamit ng isang senior citizen at yung fashion style. Nagko-concentrate po ako doon sa video content na yon at syempre hindi porket ikaw ay matanda na ay hindi ka na mag-aayos ng isusuot kung ikaw lumalabas at namamasyal sa labas. So, alam niyo, very particular ako sa kung ano yung sinusuot ko. Kahit na nandito ako sa bahay, nagsusuot pa rin ako ng properly na pantalon, kuminsan maayos yung shorts, kuminsan nakasapatos pa nga ako dito sa bahay eh. So, ito may kwelyo, ganon. Kuminsan naka-t-shirt lang ako, depende sa kung meron akong bisita o wala. Pero pag lumabas ako, talagang maayos ako kung baga sa sabi-sabi sa mga lingwahe natin. Maporma ako pag lumalabas ako kasi hindi mo alam kung sino yung makakasalubong mo sa labas. Whether kilala mo at hindi mo kilala, siyempre ang pagkalam nila sa iyo ay isang retiradong general at siyempre dapat maayos ka. Hindi pwede yung dugyot ang dating mo dahil meron kang reputasyon na mini-maintain at dapat yung reputasyon na yon ay nadadala sa inyong pananamit. Sabi nga nila, fashion is power. So, alam mo, yung tindig mo pa lang at saka yung suot mo, doon mo na makikita kung ano yung power o lakas ng isang tao. So, yun po ang mini-maintain ko. Anyway, meron pong nag-comment sa akin. Sabi niya, retired general ka, retired military ka, bakit iyang fashion ang kinekwento mo dito sa YouTube channel na ito? Bakit hindi mo gawin ikwento yung mga experience mo nung ikaw ay nasa military? At palagay ko ay maraming makikinig, manunod sa iyo kung ano-ano itong mga experience mo nung ikaw ay nasa active military service. Yung comment na yon sinagot ko. Ang sabi ko kasi, maganda yung concept na suggestion sa akin na ikwento ko yung experience ko sa military nung ako'y active. Ang problema lang dyan is dalawang mukha yan kasi. Isa, sasabihin ng mga nanonood o nakikinig sa aking mga video contents kung isasalaysay ko yung mga experience ko sa military, it's either may magsasabi na, ang yabang naman itong military officer na ito. Siyempre, sasabihin mo yung mga accomplishments mo. Siyempre, sasabihin mo rin yung mga mistakes mo. Siyempre, sasabihin mo rin yung mga lessons learned. Pero, mas maganda kung sabihin mo yung mga positive side nung iyong mga experience habang nasa military ka. Ako po ay, siyempre, nag-start ako na kadete ng Philippine Military Academy hanggang nag-graduate ako. Pwede ko rin may kwento yung buhay ko nung ako'y kadete. Pero kung minsan sabihin nyo marami akong tinatago. Ganon din kung magkwento ko tungkol sa military, marami din yung mga positive at saka marami din mga negative na na-experience ko. Pero basically, sinabi ko na it will be a self-serving. Parang inaangat ko yung sarili ko. Pinapabayaan ko na lang na ibang tao yung magkwento tungkol sa akin. Dahil ito mga ibang tao na nagkwekwento, ay siyempre malalaman nila kung ano yung pagkalam nila sa akin. At maybe, kung mali sila, pwede ko rin silang makorek. Pero, ito nga, maganda yung concept. Okay? Pero ayaw ko lang na baka sabihin ng tao, nagyayabang ako,
at hindi ko mine-mention yung mga mistakes ko, pero okay lang naman, i-consider ko mga yan. At isa pa, ito ay personal knowledge. Yung mga ikwento ko, magandang ikwento ko yung experience ko sa military and so on so forth, at saka yung mga relationship ko sa mga officers at saka mga sundalo ko na nasa baba ko, at syempre yung mga ibang relationship ko rin sa mga ibang classmates ko sa Philippine Military Academy and so on and so forth. Magandang gawin yon, very interesting, pero ayaw kong magkaroon ng mga controversy dito sa mga sasabihin ko na nangyari habang ako ay nasa military. Alam niyo, marami pang mga kasama ko ang buhay pa dyan na naging commanders ko. At syempre, itong mga commanders ko na ito ay pwede ko silang banggitin, pero ayaw kong magbanggit sa mga pangalan nila kasi I don't want na yung mga kwento baka bang iiba, di ba? Mag-iiba. So, iniisip ko pa rin kung talagang i-consider ko itong suggestion na ito dahil ito ay magandang paksa tungkol sa military life ko. Marami ako mga kilala dyan na nawala na lang, namatay na lang, na sila ay magaling sa tactics, magaling sa strategy, magaling sila, matapang sila, at maganda ang kanilang mga record, pero hindi nila naisalaysay ang kanilang mga buhay at kung ano ang kanilang kontribusyon sa ating bansa. Marami dyan. So, ako rin masasabi ko rin na meron din ako na-contribute. Kahit paano, kahit konti lang, pero hindi ko muna masasabi yan dito sa YouTube channel. Pero parang iniisip ko na pwede kong sumulat ng isang manuscript o isang forma ng libro para may recall ko yung mga nangyari sa buhay ko habang ako ay nasa military, starting when I entered the Philippine Military Academy until such time na nag-graduate ako, hanggat ako ay nag-retire, at hanggat ngayon at ako ay civilian in capacity. So, pwede kong gawin yon. So, ayun po ang kwento natin, at maganda namang paksayan kung ikwento ko, pero alam nyo, pupunta tayo sa politics kasi pag ganyan ang ikwento ko sa inyo So, meron pa isang concept na gusto kong i-introduce dito sa YouTube channel ko. Ako ay hindi nagbo-volunteer para tumulong sa gobyerno. Hindi. Ako lang ay nagkwekwento lang ako dito, pero maganda yatang i-consider ko rin na i-discuss yung mga nangyayari dito sa paligid natin, lalo na dito sa bansa natin. Whether it is politics, economics, social, peace and order situation, and everything. And sasabihin ko lang factually kung ano yung mga nangyayari based from what I read in the newspaper, from reputable and reliable sources. Maganda rin yun para mai-document natin kung ano ang nangyayari dito sa bansa natin. Yun po ang iniisip ko doon sa website ko. Kasi meron akong blog, kasi parang gusto kong i-document yung mga nangyayari dito sa ating bansa, whether with regards to peace and order, politics, economy, social issues, and everything. So, para magkaroon lang tayo ng chronology of events, kung ano ang nangyayari, para pwede natin balik-balikan, lalo na pag may nangyari sa ating future. So, makikita natin sa ating history kung ano nangyari for the past months or years. So, yun po ay iniisip ko, kasi nakikita ko ay ito ay maganda para ma-document natin
kung ano yung mga nangyayari dito sa ating bansa natin without considering opinion, without considering basta ilalabas na lang natin factually kung anong nangyari sa araw na ito, anong nangyari last week. Parang magazine ang dating, or parang newspaper. Uulitin lang natin yung nangyari sa araw na ito para may document natin kung ano talaga ang nangyayari habang tayo ay nag-move forward sa ating future. So, yun lang po ang masasabi ko ngayong araw na ito. Salamat po sa pagpapanood dito sa aking YouTube channel. At please subscribe and make a comment dito para magkaroon tayo ng discussion at lalong lalago ang ating YouTube channel. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye!